So, pandaigdigang balita tayo mga sangkay. Ito na nga po ang Amerika. Mayroon na pong matinding babala. Mala impyernong pag-atake gagawin na daw po laban sa Iran. Pero nagbigay na naman mga sangkay ng ultimatum. 48 hours na naman mga sangkay. Well, pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so eto na nga mga sangkay, ang balita. Ayon dito, sa mga report, US President Donald Trump warns Iran time is running out. Ayon po dito sa report, mga sangkay. Time is running out and says there's 48 hours until all hell will rain down on them. Naku po. Uulanin pala sila ng, ewan ko, anong ibig sabihin na ito na all hell? Ano ba, mala impyerno ba yung gagawin pag-atake? Laban po sa Iran, mga sangkay. 48 hours ang binigay. Kailangan to pa rin ito ni Trump. Dahil kung hindi, pagtatawanan siya ng mga tao. Tingnan nyo naman mga sangkay. Then hell extend again for 10 more days. Nurse, you forgot his medicine. Medicine, sabi dito. Ano, pero mga sangkay, baka to pa rin to ni Trump. No? Kasi yung unang 48 hours sablay. Ayan, Iran has 48 hours para makipag-deal daw po. Para pubuksan ang Strait of Hormuz. Teka lang, alam nyo guys nakaraan, sabi ni Trump, wala na siyang pakialam sa Strait of Hormuz. Total, mayroon kaming sariling oil. Kami ang numero unong may imbak na oil. Pero ngayon mga sangkay, bakit pa bago-bago? Diba? Iba na naman yung sinasabi. Pero well, tingnan natin itong balita mga sangkay tungkol dyan. The US President Donald Trump is warning all hell will rain down on Iran if it doesn't reopen the Strait of Hormuz within the next 2 days. He issued the threat on social media, writing, "Remember when I gave Iran 10 days to make a deal or open up the Hormuz Strait? Time is running out." Okay, yan po ang sinabi ni Donald Trump. Yan yung nauna kasi, di ba? Mayroon pong 48 hours yun. 2 days din pong, ultimatum. Kaya nga lang, after 2 days, sabi ni Trump, ito yung balita. Ang sabi, nakausap ko na yung, nakakausap na namin yung gobyerno nila. Nakikipag-deal na. Nagmamakaawa na. Ganun mo yung sinabi. Maya-maya, nag-reply po yung Iran. Hindi po totoo yan. Wala kaming ganung sinasabi kay Trump. Di ba mga sangkay? Hanggang sa dumating yung mga kwento, binabara ng Iran, mga sangkay. Then, tumipas na lamang po ang mahabang mga araw. Wala pong nangyari sa ultimatum. So ngayon mga sangkay, eto na naman. May bago na naman. 48 hours before all hell will rain down on them. Glory be to God. Meanwhile, the search for a missing US airman who was reportedly shot down over southern Iran is still underway. Residents living near the crash site can be seen searching for the missing weapons systems officer. A reward of $95,000 is being offered by the regime for his capture, according to Iranian state media. Okay. Ang tingin ko dito, ang nag-trigger na naman kay President Trump, yung balita na may dalawang warplanes ng Amerika ang napabagsak ng Iran. At may isa pang pilotong nawawala. Tingin ko ito po talaga yung nag-trigger Kaya bumalik na naman po tayo sa 48 hours. Ngayon yan po yung babala, mga sangkay. Pero kapag titutuo po yan ni Trump, wala pong iiyak. Kasi baka sabihin na naman nila, kinawawa yung Iran, kawawa naman yung Iran, inano na naman ng US. 'Di ba? Kasi may mga iba. Ako, hindi naman ako, mga sangkay, as in, radical na ayaw ko sa Iran. Ang ayaw ko lang talaga yung itong, Iranian regime. Kasi,
Kawawa, napapanood ko kasi yung mga video ng mga Iranian na umiiyak talaga at sinasabi nila na pinapahirapan kami. Especially yung mga Kristiyano doon na nasa ilalim na po sila ng lupa, nagsasagawa ng pagsamba. Kawawa po talaga yung situation nila. So, isa po yan sa mahalagang bagay na alam natin dapat, mga sangkay, ano po ang situation ng mga Iranian, yung mga Persian. Kaya po umaalis sila sa kanilang bansa kasi hirap na po sila sa kanilang kalagayan doon. Pinapahirapan po sila ng kanilang gobyerno, napakarami pong bawal. The aviator was one of two on board the F-15 fighter jet. When it was downed, the pilot has already been rescued. Okay, so yan po mga sangkay, no? Jet fighter ng Amerika ang bumagsak. Dalawa po yun, magkakasunod. Yung iba na rescue, yung mga sakay nito, pero yung isang piloto ata no, nawawala. Nagbigay na nga po ng yung Iranian regime ng reward sa kung sino daw po ang makakakuha nun. So ngayon eto mga sangkay, tingnan po natin. Kasi ayon dito, Iran defies Trump 48-hour threat. Ba? Tingnan natin. Tingnan natin kasi may reply daw po yung Iran tungkol dito. Ayan, critics, kine-question daw po yung timing ng banta ni Trump dahil daw po ba ito sa bumagsak na dalawang eroplano nila? Tingin ko nga din ito yung dahilan mga sanga bakit nag-trigger na naman si Trump eh. Ayan, Iran rejects US ceasefire proposal. War tensions escalate around Hormuz Strait. Donald Trump issues a fresh warning to Iran, claiming just 48 hours remain before, in his words, all hell will rain down. But is this a calculated strategy or a reaction to recent setbacks on the battlefield? The warning comes at a critical moment as tensions between the United States, Israel, and Iran continue to spiral. According to emerging reports, Iran has rejected a U.S.-backed 48-hour ceasefire proposal, reportedly delivered through a third country. Tehran has made it clear it is not backing down and will only accept its own terms. At the same time, the battlefield is shifting. In just the last 48 hours, the U.S. has suffered major losses. An F-15E Strike Eagle was shot down over southwestern Iran. One crew member rescued while another remains missing. Yan ang possible na nag-trigger talaga kay Donald Trump. Tingin po natin. So, nireject ng Iran itong sinasabi, mga sangkay, na all hell will rain. Sabi po ni Donald Trump. No? Ito yung kanyang sinasabi. Time is running out before all hell will rain down on them. Tingnan natin, 2 days po yun. Isang araw na pong lumipas, isang araw na lang mga sangkay. Tingnan natin kung magaganap itong all hell will rain against Iran. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe itong ating YouTube channel. God bless everyone.